Magic 89.9. Today's Music Magic 89.9. You're listening to Night Live, your sound check. No, not your sound check to your live home. Night Live, where we give you the best and the newest of the OPM scene. We have a band today, and it's kind of a new or different thing that we're doing because we're going to have the interview first before you have them perform for you guys. Because we got to keep you waiting. We got to keep you on edge. And we have four guys over here, and we have the band 4 a.m. Say hello, everybody. 1, 2, 3, and hi! We are 4 a.m. Wow! Uy, nagulat ako doon. Hindi ko in-expect. Kala ko, P-pop pala yung i-interviewin ko. May pa-ano din ba kayo? May pa-sign din ba kayo? Okay, so introduce yourselves. I'm Zio, lead guitarist. And I am Poy, I'm the drummer. And I am Josh, I am the bassist. I am IC, lead vocals and rhythm guitar. Wow! So, kamusta naman kayo? How are you guys? Before this, saan kayo galing? Galing lang kami sa kanya-kanyang bahay. Ako po nagpaalam ng half day, so thank you po sa boss ko. Pinayagan ako. Shoutout po sa boss. Maraming po salamat. Pinahiram niyo po saglit yung napakagaling yung empleyado. Yeah. Diba? Tapos yung the rest of you guys still studying, still in school. How do you balance it? Well, for you, work, diba? Pero how do you balance work or school sa pagbabanda? It's just discipline lang naman. And hindi I'll say mahirap siya pero balance lang. Balance. Tama. Oh, balance. Ang galing. Mga bata nga talaga yung mga hirap. Okay, but magkakaiba kayo ng edad, magkakaiba kayo ng schools, diba? Working na. How did you guys come together and how did the band start? Actually, nag-start yan nung na-invite ako ng event. Then I invited IC kasama ko makatugtog. And then eventually Josh na-invite nila namin siya, sabi namin kung free siya, pwede siya maging bassist namin. And then before ng event, naging free si Zio. So yun, doon kami nabuo as 4. Yes. So pero paano kayo nagkakilala? Kasi parang kumatok ka lang sa bahay ng Parang ganun. Ano po kasi, nagbe-base ka? ang common denominator po namin is si Papa John po ng 4 a.m. Yes. So, doon po kami nagkakilala. Parang nakilala po ni, syempre, anak. Ayan. Papa John? Yeah, Papa John po, ang Papa ng 4 a.m. Kumbaga, siya po yung Founding father. Parang gano'n. Tapos, nakilala niya po si Poy. Gano'n. Parang, saan ba kayo nagkakilala ni Drummer din. Drums. Sa drums. Yan. Tapos, eto po, dumadaan-daan po sa labas ng bahay nila Papa John. Ayan, tapos sabi niya, pwede po bang magpa-try? Kasi may acoustics guitars dun sa bahay nila. Kaya ako nakasabit. Yes. So, pwede pong matry. Na-curious siya. Yun po ay nangyari. So, nakilala si Josh and ako naman, nung may one time, parang Event. may setup ng full band sa gilid ng kalsada. Ganun. Tapos, ako na-curious ako, ang ganda kasi ng tunog ng guitar, sabi ko. Bilang introvert na tao, bigla lang akong, sabi ko, pwede po maki-jam? Sabi ko gano'n. Bilang introvert, no? Bigla. Ka pa niya, na. Introvert ako nun. Sabi ko, pwede po maki-jam? Tapos, naki-jam ako. Tapos doon ko sila nakilala. Yun. Tapos hanggang sa nag-meet kami sa bahay nila ni Tito John. And then, doon kami nagkakilala. Hindi pa kami close that time eh. Parang, simula lang, parang nalaman na, ito kumakanta, ito nagda-drums, ito nagli-lead. Tapos siya, marunong siya mag-bass. So parang, nung event na yon, tinry na pagsamasamahin kami. Tapos nabuo yung Avengers niyo. Pero how did you guys, what was the first ever song na sinubukan yung i-jamming together? Ano ba yung unang-una? Ang pagkakaalala ko is 7-Eleven. 7-Eleven. Kala ko 7 ni Jungkook, BTS. Ano ba, original or ano? Na-jamming nyo kasi first time jamming. nagkakilala kayo. Parang, talaga, subukan natin kung maayos yung tunog natin together. Ito, alam ko rin 7-Eleven. 7-Eleven. Parang Tony 7-Eleven J. ito. Yes, Tony J. Tapos nagustuhan nyo naman ang isa't isa. Yes. Naaliw naman kayo. Nag-click kumbaga. Kumbaga nung kasi
First time, ako naman personally, first time ko rin kasi masurround ng mga tao na may Napaka-talented. Oo, napaka-talented. Ganun. Tapos, nung nagtugtog kami, parang sabi ko, uy, ano to? Parang, ang ganda ng... May connect. Oo, parang hindi pa man kami sobrang magkakakilala and close that time. Parang nung tumugtog kami ng sama-sama. First time ko lang din makasama sa, parang pakiramdam ko nasa banda. Tapos, ayun, sabi ko, ang ganda ng feeling na... May chemistry. Oh, may chemistry. Hindi pilit, Yeah, hindi yeah, hindi siya pilit. Ganun yung naramdaman na. Paano nabuo yung name nyo na 4am? Kasi hindi lang siya 4am. 4EYEM. Yes. Sinong Jeprox yung gumawa ng pangalan na yun? Aminin ko na po. Nag-start po kasi ang 4am is doon po sa birthday po nung niya na-invite po siya. Yes. Ang pinakauna pong pangalan, not kidding po, is 4ADHD. Yes. Members. Tama. Yeah. Tapos, I get it. Yeah, I get it. tapos nung after a few days, na-discuss po namin, nag-research po ako, 4am na lang. Nag-agree po sila. So, nag-search po ako. May 4am banda po kaya Existing. EYEM na lang po. Parang ano siya, kumbaga slang na spelling ng AM. Ganon. Bakit Yung pronunciation. 4am yung gusto nyo sanang gamitin? 4am kayo natutulog? 4am kayo nagkikita? Totoo po yun. 4 a.m. po, asking. pauwi pa lang po kami. Hindi kasi kapag nagkakasama po kami, pag tumutugtog or inaabot Late na kami ng madaling araw. araw. Ganun kasi, doon nagpo-form yung mga ideas and Mas productive all, kasi. Parang pag inaantok po kami, doon po gumagana yung brain namin na gumawa ng kanta. 4am, nahiya naman tayo dun sa nagtatrabaho na. Di ba? Pero, okay. So, before I had found out na I was going to interview you guys, I have a cousin na kaidaran mo lang, Josh, nag-send sa akin ng reel na sa Instagram that had parang a lot of likes na, a lot of shares of this band na gumawa ng parody cover ng Jopay sa barangay. Tapos sabi ko, nakakatawa naman. Tapos parang tinitignan ko isa-isa. Sabi ko, parang familiar yung mga mukha nila. Malaman-laman ko, i-interviewin ko kayo the next day. sabi ko sa pinsan ko, alam mo i-interviewin, kaya tatanungin ko sila, how did they get that gig? Kasi, balita ko lang di kasi tumutugtog sa mga ganong klaseng event. Sobrang paano bago nangyari yun? Unusual. Ano po yun? Invite lang po. Galing Yes. po din kay sa Kay- friend ni Tito John. Tito John. Yes. And then, Baka lang kailangan na ng support. parang na ano kasi yun, parang yearly event po ba yun na parang nagagawa po sila ng Medical mission. Yeah, medical parang medical mission. And then, pwede po ba sabihin yung word? Pwede naman. Yeah. Yun po, yung patuloy. Yung- Libre Ayan. patuloy. Tapos parang napag-desisyonan daw nila na maganda merong banda para habang sumisigaw yung mga bata sa likod, hindi naririnig. Yes, hindi natatakot Ganon. yung mga So, susunod. kami, parang pampatanggal ng kaba nila. Ganun. Then Tas nag-ready kami ng set, ng songs para then yun. may nag-request kasi ng Nag-request. Jopay. Yung Jopay, madalas namin siyang Nagagawa ng ginagamit na as kapag may mga event, gano'n. birthday So, or kinuha na namin yung opportunity. Tas, sa totoo lang di yun planado. Bigla siyang Bigla pumasok lang. ng ganong lyrics. kaya Lyrics na yun sa kanya talaga. ang impromptu lang noon. Tapos lang. Sobrang bagay. Kaya Taba ng utak. parehas kaming nagtumawa after nun. Kasi, ayun nga, sakto-sakto. Yun, pinost namin siya sa sa SocMeds. And then napansin din ng mayonnaise. Yeah, shinare din nila yan sa story nila. So, ano lang, wala naman kami in-expect na kahit ano. Basta pinuso namin kasi natuwa din kami sa pinaggagawa namin. Sa totoo lang, I have a little brother. Kung nakita ko kayo, siguro ginuyo ko na rin siyang sumama doon. Sabi ko, dito tayo sa tumutugtog. Wala mangyayari sa'yo dyan. Dito lang libreng tayo. concert. Akala Hindi lang nila libreng tulog, makikinig libreng lang concert. sila, no? Pampa-drown out pala siya ng sigaw. Pero, I mean, para hindi naman puro yun yung pinag-uusapan natin pagka nakikita kayo, right? Let's go into your music. You have one song released on Spotify, Empty. But I checked on Spotify and it was released 2020. But as a band, 2025 kayo nagawa. Nagkamali lang ba yung Spotify? When was the song made? Yung ina-upload kasi namin siya, sabi kung kailan mo daw nagawa yung Nagawa yung song. Yun daw yung year na kasi 2020 nasulat ko yung Empty. And then nagkakilala kasi kami 25. 5. Last year lang. Yes, last year. 2025. Then kami nagkakilala and doon din namin nabuo yung arrangement ng
ng Full MT, band, ng full MT. band. Actually. Yun, kasi Did the song sound different before sila pumasok? Or yun na talaga yung tunog ng kanta na gusto mo? different pa rin Sobra. sobrang different. different. Parang kasing yung MT supposedly ano talaga siya, R&B type. Ganon. Mukha kang R&B type. Sorry. Hindi. Ayun. So Cool yun, cool. Tama. ayun, medyo R&B dapat siya yung nasa isip ko. Pero along the way ng ano kasi parang magtutugtog kami sa production tapos kailangan namin ng original songs. Tapos sabi, ayun, pinitch ko sa kanila yung song tapos ginawa namin ng areglo step by step ganun. Yes. Tapos saka namin nabuo tas sobrang different talaga siya. Ganun, parang type beat something like that. Pero nung nabuo namin siya is more of ano yung naging tunog niya, parang Tunog eh. iba, hindi, Tunog 4 a.m. na tunog siya. 4 a.m. Ganun Ayan. namin talaga siya madedescribe. So, ayan. Would you say that this song, the first one, kasi you're gonna perform a few other songs and one unreleased song for us later, but would you think na if the people or the listeners listen to this song, yung Empty, ito yung tunog ng 4 a.m. na gusto nyo or mag-evolve pa kayo into different genres? Actually, wala. Halo-halo yung genre na... Hindi po namin mahanap yung main genre. Huh. Tsaka For yung- ADHD ba naman yung pinili mo? Oo. Tsaka yung songs na nabuo namin, especially si IC yung nagsulat, iba-iba yung genre and emotions ng songs. So, yun, hindi namin siya ma-justify na isang genre lang talaga. So, Yes. iba-ibang variety talaga ng feelings yung lalaroin ng kung sino man yung makikinig. And siguro as a band na ano pa lang, isang taon pa lang. Yes. Kumbaga, parang isang taon pa lang din kami nagkakasama-sama. Siguro nasa process pa kami na kinikilala pa namin yung sarili namin. So eventually mag-evolve talaga siya na Yes. mag-evolve. Hanggang sa ma-establish yung identity Ng- namin as 4 a.m. Yung sabi talaga na tunog 4 a.m. Hindi pa naman kami sobrang nagmamadali na ito na kami. Totoo, kasi Yeah. bagong banda pa lang naman talaga, right? But it looks so promising. The future looks so promising for you guys. Now, as a band, what is on your bucket list? Na parang dream collaboration, dream stage to perform at, ano yung mga napag-usapan nyo na pangarap nyo magawa as a band? Ikaw muna, Josh. Makakolab si Maki. Oo nga, ang dami yung ginagawang cover ni Maki. Yes. Makakolab si Maki. And then, Gawa natin ng paraan. Yun. Yun, no, baka naman. Pero sa akin naman, makakolab si Janine Janine Berdin. Berdin. And makatugtog sa iba't ibang kilalang location like Cozy Cove. Ooh, Cozy Cove is good. That's a good one. For me is makatugtog sa iba't ibang schools. Kasi parang it's a good way to share our music. Yeah, maraming mga school fairs, school events, diba? Sa iba't birang barangay, pwede pa kayong barangay tour kung gugustuhin nyo. Baka may mga Baka event may kayo, medical guys. mission po kayo dyan. Mangyayari ulit Available yun, lang. mangyayari ulit. How about you? I have this dream na makatugtog po sa iba't ibang bansa. Yeah. And also, Araneta. Yeah. Yeah. Bakit hindi, diba? Dream big talaga simula't simula pa Wish lang. Bus. Wish Bus. Wish Bus, yes. Oh, pero ibang stasyon yun. So, Ay. parang hindi po pwede dito yun. Oh, hanggang Araneta yung pangarap natin. Doon Hanggang tayo, doon Araneta. tayo. Araneta. Araneta. Oh, Yun. Japan. Wala kayong diba? narinig. Sa US. So, Netherlands. pero kung nakikinig kayo, bakit hindi? Diba? Pwede naman. Diyos ka. Diyos ka. Okay. But you have... May wish ko lang. Oo, may wish ko lang. Ibang ano rin yun. Ibang stasyon din yun. Mali yun. Wala hanggang magic lang ang mabibigay namin Magic, sa'yo. magic. Oo. Magic. Eh, baka pwedeng umulit sa Magic 89. Yes. Ayan, Oo. yan. Thank you. Tama. So, i-release namin song. Pag nag-release ng song, no? Yes. Oo, Baka ayan. naman. Yes. Babalik sila. Yes. Dapat naway makabalik ka talaga. Mga Well, thank you so much for you guys for the interview. You're gonna hear them perform in just a little bit. But before that, do you have any gigs coming up, new music na you want the people to listen to? The floor is yours. Abangan niyo po yung mga soon to be released po Yes. namin. Ayan, actually, pe-perform po namin siya. And then, sa 17. July 17 and 18. July 17 and 18, 17 nasa
sa Hangar 18 kami sa Malate. So yan, baka makapunta kayo guys. And then, Sa 18 naman, sa 7th Garage sa may Caloocan. Ayan. Oh, very exciting. Ayan. and tapos follow po kayo sa socials namin para updated po kayo sa mga coming gigs. events or gigs. Ayan. All right. There you have it for Nightlife. Once again, we have 4 a.m. Don't go anywhere just yet because they are going to perform their songs in just a little bit. You can find us on kick.com/magic899tv as well as on facebook.com/magic899. Once again, you're listening to Nightlife 4 a.m. in the booth, in the station right now. Live music coming your way in just a bit. You're listening to today's best music. We're Magic 89.9. Magic 89.9.